Bukas ipagdiriwang ang ika-40 anibersaryo ng proklamasyon ng martial law ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. At bilang pag-alala sa martial law years at gayon din sa EDSA People Power, isang memory museum ang nais itayo ng ilang grupo. May report si Victoria Tulad. Ika-21 ng Setyembre taong 1972. Idineklara ni nooy Pangulong Ferdinand Marcos ang Proclamation 1081. Isinailalim ang buong Pilipinas sa batas militar. 40 taon na ang nakalipas pero hindi pa rin malimot na mga Pilipinong dinanas ang martial law ang itinuturing na isa sa pinakamadilim na bahagi ng ating kasaysayan. Isa si dating Bayan Muna Representative Satur Ocampo sa mga dinakip at pinahirapan sa loob ng 9 na taon. Gumagamit ng physical saka psychological torture. Kasama rin sa physical torture yung manhandling, no? Pagbuntal, pagsipa, then yung paggamit ng electric current. Talagang napakasama nang nangyari doon, no? Yung massive violations ng human rights, yung suppression ng freedom. Pero sa paglipas ng panahon, tila kasabay din daw na lumilipas ang pagpapahalaga sa alaala ng martial law ng EDSA People Power 1 at ng mga taong naging bahagi nito. Kaya naman ilang grupo ang nagbumungkahing magtayo ng EDSA Memory Museum. Isa sa mga pinagpipiliang pagtayuan ng Memory Museum ang Bantayog Museum sa Quezon City. Nariyan din daw ang Tarlac Museum. Ang National Historical Commission of the Philippines o NHCP sang-ayon sa pagtatayo ng naturang museo. Patuloy daw ang mga konsultasyon at ang kanilang pinagtutuunan ng pansin ngayon ay ang pagkalap ng oral histories o yung kwento ng mga nakaranas ng martial law. Babasahin mo yung textbook, walang dating yan sa estudyante, boring at wala, malayo sa kanya. Pero kung madidinig mo talaga yung karanasan ng isang na-torture, na-detain illegally, sa akin talagang yayaman ang understanding lalo ng mga kabataan. Bukod sa Memory Museum, nais din daw ng NHCP na mailagay sa internet ang mga kwentong ito para mas madaling makita ng kabataan. Higit sa lahat, hindi lang daw dapat manatili sa mga museo o sa mga libro ang mga alaala ng martial law, kundi dapat mamalagi sa kamalayan ng bawat Pilipino. Merong more than 70,000 to 100,000 civilians na ikinulong, marami yung nag-disappear, marami yung pinatay. No, walang naging pananagutan si Marcos. Nakakabahala na mukhang nakakalimutan, lalo na ng bagong henerasyon, ang masamang epekto sa bansa ng martial law. At marami sa mga ito yung mga masasabi nating ordinaryong mamamayan, hindi politiko, hindi kilala, marami, hindi mayaman. Basta mga Pilipinong nagmamahal sa bayan. Yon ang mga gusto kong maalala. Victoria Tulad, GMA News.